Muy bien, vamos a comenzar la lección número 20. En este día vamos a hablar sobre los adjetivos y pronombres demostrativos. So ngayon po sa ating lesson 20 ay pag-aaralan natin ang demonstrative adjectives and pronouns. Objectives. Ang ating layunin po sa lesson na ito ay inaasahan po natin na after po ng ating klase ay maipaliwanag po ninyo ang gamit ng demonstrative adjectives at demonstrative pronouns, makilala ang tres distancias o oops, three distances sa Spanish. Napag-aralan na natin to, di ba? Yung aki, aka, ai, ayi, aya. So malapit, medyo malapit, malayo. Maitama ang paggamit ng este, esa, aquel, at iba pang anyo ayon sa gender at number. Makagawa ng simple sentences gamit ang demonstrativos para para mag-identify ng tao, bagay o lugar. Makapagsalin ng Filipino at English ng mga pangungusap gamit ang tamang demonstrative form. So, itong demonstrative adjectives at pronouns, isa ito sa masasabi ko na medyo challenging sa mga baguhan or principiantes or beginners of the Spanish language. Kasi, for example, sa Tagalog, pag gusto nating tukuyin ang distansya o kung gaano kalayo ang isang bagay mula sa speaker o yung tinatawag nating demonstrative adjectives at demonstrative pronouns, ang sinasabi lang natin yung words na ito, iyan, iyon. O dito, dyan, doon. So kumbaga, less options. Pero sa Spanish, nagbabago po. Again, nagbabago ang demonstrative adjectives at pronouns depende sa gender at plurality. So kapag serka o malapit sa nagsasalita, ang ginagamit po natin ay este, esta, estos, estas. A media distansya o medyo malayo, mas malapit sa kausap mo kaysa sa iyo, ese, esa, esos, esas. At kapag naman malayo sa inyong dalawa, lejos o malayo, aquel, aquella, aquellos, aquellas. So, demonstrative adjectives. Ano nga uli yung adjectives? 'Di ba? Yung adjectives ay pang-uri. Ayun, pang-uri. Minomodify niya o dinidescribe niya yung pangalan or noun. So, kumbaga, laging may kasunod na noun kapag adjective. So, pag-aralan muna natin yung demonstrative adjectives sa Spanish. Focus muna tayo sa first category, yung malapit, cerca, near the speaker. Mas malapit yung object o yung tinutukoy sa nagsasalita. So, ito yung tinatawag natin este group. So, nagbabago po iyan depende kung masculine, feminine, singular, or plural. So, for example, this book, itong libro. So, alam natin na ang el libro ay masculine. So, kapag singular masculine, este. Este libro. Kapag naman feminine singular, esta mesa. This table, itong mesa. Kasi la mesa ay feminino. So, esta mesa. Estos libros, these books, itong mga libro. So, masculine plural, estos. Kapag naman feminine plural, estas. Estas mesas, these tables, itong mga mesa. Pakibasa nga po, Brad Fando, ang ating mga examples, por favor. Este libro, esta mesa, Mhm. estos libros, estas mesas. Ayun. Next, kapag medyo malapit or yung pinag-uusapan nyo ay mas malapit sa kausap mo,
Kumbaga subjective rin kasi ito eh. Kapag tatansyahin mo, kung medyo malapit naman siya, hindi naman siya super malayo, natuturo mo pa siya, nakikita mo, natuturo mo pa siya, mas malapit sa kausap mo, we would use the esse groups. Ito yung iyan, yan, o dyan. Yan yung, yun. Kumbaga para magkaroon kayo ng idea sa distance, yan, o dyan. So for example, pag gusto mong sabihin yang libro o yang libro malapit sa'yo o yang librong yan, ayun. Ese libro, paglalaki or masculine singular. Esa mesa, kapag babae. That table, yung mesang malapit sa'yo o yang mesang yan o ang mesang yan. Esos libros, those books, yung mga librong nasa'yo o malapit sa'yo o yung mga librong yan. Esas mesas, feminine, plural, yung mga mesang nasa'yo o yung mga mesang malapit sa'yo o ang mga mesang yan. Okay? So, Sis Amy, pakibasa nga po ang ating mga halimbawa, por favor. Ese libro, esa mesa, Mhm. esos libros, esas mesas. Ayun. Muy bien. Ang palatandaan ko dyan, kapag nung nagme-memorize pa lang ako before, kapag sa esse group o yung yan, no, yan o dyan, tinatanggal ko yung T. Kasi 'di ba kanina, este, esta, estos, estas. Ngayon nawala yung T. Ese, esa, esos, esas. Ayun. So yan yung medyo malapit. Okay? And the last category, malayo, far from both of us. So kung ako yung speaker, ikaw yung listener, pareho tayo nag-uusap, parehong malayo sa atin yung pinag-uusapan natin. Yan yung doon o banda roon, doon. Okay? So pag gusto nating sabihin, that book over there, yung librong nandun, o yung libro doon, aquel libro. Pag feminine singular, aquella mesa. Kapag masculine plural, yung mga librong nandun o ang mga librong nandun o ang mga librong iyon, ayun, those books over there, aquellos libros. Pag naman babae plural, aquellas mesas. O, so kung napansin ninyo, no, nagbabago po depende sa gender at sa dami o plurality ng tinutukoy natin. So ito yung medyo challenging kasi sa Tagalog at maging sa English, kumbaga ang nagbabago lang yung noun. Pero dito pati yung demonstrative adjective nagbabago po siya ng anyo. Okay? Pakibasa nga po, Hermano Lance, por favor. Aquel libro, aquella mesa, Mm, aquellos libros, mm. aquellas mesas. Muy bien. So, review po natin. Malapit, ito, no? Este libro, esta mesa, estos libros, estas mesas. Pag medyo malapit, yan o dyan, ese libro, esa mesa, esos libros, esas mesas. Kapag malayo na, doon, no? Aquel libro, aquella mesa, aquellos libros, aquellas mesas. Muy bien. Sige, practice po tayo. I'll give you 5 minutos para sagutan po ang ating exercise. Our first exercise para hoy. Sige po. 5 minutes. Ilagay nyo lang ang tamang demonstrative adjective. Okay, sige. Start na tayo. Okay, oops. Muy bien. Vamos a responder. Okay. Number one, blank libro. O, anong tamang sagot? Este, O, este libro. Número dos, esa, E- esa esa mesa. mesa. Número tres, ellas, aquellas casas. Aquellas casas. Cuatro,
Este. Este, Bolígrafo. 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 Número 5. Esos. Esos perros. Esos perros. Ujú. 6. Estas. Estas sillas. Sillas. Estas sillas. 7. Aquellas. Aquellas montañas. Montaña, singular. Ay, aquella. Aquella montaña. Aquella montaña. Yan. Bundok, aquella montaña. 8. Aquellos libros. 8. Zapatos. Aquellos Aquellos zapatos. zapatos. Ah, zapatos. 9. Ese teléfono. Ese Ese teléfono. teléfono. Y 10. Estas Esas chicas. chicas. Estas. Estas chicas. Hermano Estas. Dan, ¿puedes leer las respuestas correctas, por favor? Este libro. Esa mesa. Aquellas casas. Este bolígrafo. Esos perros. Estas sillas. Aquella montaña. Aquellos zapatos. Ese teléfono. Estas chicas. Muy bien. Kung hindi nyo alam yung gender ng isang word sa Spanish, pwede nyo naman siyang i-Google. I normally use SpanishDict.com. Spanish Stick. DICT. Parang dictionary pero dict lang. DICT.com. So I always use that kapag gusto kong malaman yung gender, yung conjugation. Ayun, very useful yan ever since. Nung bago pa lang ako, lagi ko nang ginagamit yan. SpanishDict.com. Okay? Pero may mga ibang dictionaries naman. So kung gusto niyo malaman, for example, bolígrafo, yung ballpen, di ba? Yung pen. O gusto mo malaman, masculine ba yan or feminine yan? So makikita mo yun sa Google, sa SpanishDict.com. Kung ella, okay? Next, continue tayo. Demonstrative pronouns. Ang pagkakaiba ng adjectives at pronouns, again, yung adjective, laging may kasunod na pangalan or noun. May kasunod na word. Kasi nga dinedescribe ng adjective o ng pang-uri yung pangalan, yung noun. Yung panghalip o pronouns, pinapalitan niya yung noun. And napag-aralan na naman natin yan, di ba? Yung pronouns, replacing the noun. Walang kasunod na noun. So, for example, instead of saying, itong libro na ito, ang gusto ko lang sabihin ay ito. Pero ang tinutukoy ko ay libro. Parang, for example, gusto ko itong libro na ito o gusto ko itong libro. Tama ba? Gusto ko ang librong ito. Pero gusto ko lang sabihin, gusto ko ito. Ang tinutukoy ko ay yung book na masculine. So, ang gagamitin natin hindi demonstrative adjective, kundi demonstrative pronouns. So, yung ito, this one, ito, lalaki, singular, este. Pag babae, esta, masculine plural, esos, at babaeng plural, aquellas. So for example, imbes na sabihin mo, quiero este libro, gusto ko ang librong ito, gusto mo lang sabihin, gusto ko ito. Ang tinutukoy ko yung libro, I would say, quiero este. Kasi alam ko na yung gender, alam ko na rin yung plurality. Gusto kong i-shortcut na lang, gusto ko ito, hindi ko sinabing itong libro, kundi ito, quiero este. Dati, no, dati before, years ago, may accent mark sa letter E or sa first letter para ma-distinguish mo yung demonstrative pronoun at demonstrative adjective. Baka makikita nyo pa yun pag nagbabasa kayo ng mga novel, yung mga dating references, nilagyan nila ng accent mark yung este, esta, esos, pero tinanggal na yun ngayon. Wala na yun ngayon. Hindi na siya required. Para lang alam nyo, no? For reference. Ayun. Kapag naman hindi mo alam ano bang gender nung gusto kong sabihin. For example, pumasok ka sa isang tindahan.
Hindi mo alam kung anong gender nun, kung anong tawag dun. O, syempre, paano mo malalaman kung esta, okay? Hindi mo nga alam kung masculine or feminine kasi hindi mo alam kung anong tawag dun sa bagay na yon. So, pwede natin gamitin yung tinatawag na neuter forms or genderless kapag hindi mo alam yung object o tambien pag pinag-uusapan mo ay isang sitwasyon, isang konsepto o isang idea. So, for example, pumasok ako sa tindahan, tinanong ko yung tindera, may gusto akong kainin, pero hindi ko alam anong tawag ba dito. Lalaki ba to? Babae ba to? Masculine? Feminine? Oh. Pwede kong sabihin, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O ¿qué es esto? Pag mas mabilis. Okay? Or, for example, may dinidiscuss na topic or idea or concept. For example, dinidiscuss ko yung about sa ganito, subjunctive. Pwede sabihin sa akin ni Brad PJ, no entiendo eso. Hindi ko naintindihan yan. I don't understand that. So, yung that idea, hindi siya babae, hindi siya lalaki, kung hindi isang concept, idea, sitwasyon, ayun, pwede mong gamitin yung esto, eso. Or, yung akeo naman, um, for example, I remember that medyo yung akeo kasi ginagamit yan kapag nangyari sa nakaraan or so for example, paano ko ba sasabihin sa Tagalog? Yun siguro yung for example, naaalala ko yun. Ang tinutukoy ko is something na nangyari in the past na malayo na, kumbaga matagal na nangyari. Parang ganoon rin sa Tagalog, di ba? ¿Qué es esto? Ano ito? Ayun. No entiendo eso. Hindi ko naintindihan yan. Recuerdo aquello, naaalala ko yun. Ayun, yun lang naman. Kumbaga ganun, ganun rin naman sa Spanish. Yung kumbaga para magka-idea kayo sa distance. Okay? Nagigets po ba yan? So, very useful yan kapag hindi mo alam yung gender ng tinutukoy mo or pag tinutukoy mo ay ideas, sitwasyon, concept, yung hindi bagay. Okay? So, some examples again of sentences using the demonstrative adjective. For example, este teléfono es nuevo. Estas chicas son estudiantes. Esa camisa te queda bien. Esos perros son ruidosos. Hermano Christian, pakibasa nga po, por favor. Puedes leer los ejemplos, por favor. Letter A, near, este. Este teléfono es nuevo. Estas chicas son estudiantes. B, medium distance. S. Esa camisa te queda bien. Again. Esa camisa te queda bien. Esa camisa, esa camisa te queda bien. Mhm. Esos perros son ruidosos. Mhm. Ruidosos. Yung QUE hindi siya kwe, kundi ke. Que, Ke. Okay? Ke. Queda. que, Pag-aralan natin yung mga queda. word na yan sa susunod. Muy bien. Other examples. Aquel. Aquel edificio es muy alto. Aquellas montañas son hermosas. En neuter or genderless, esto es importante. So, kung nga, tinutukoy ko yung Spanish class natin. Ito, yung ginagawa natin ngayon, in general. I would say, esto es importante. Ayun. No puedo creer eso. Hindi ako makapaniwala dyan. No puedo creer eso. Ayun. Pakibasa nga po, hermano Percy, por favor. Aquel edificio es muy alto. Aquellas montañas son hermosas. Esto es importante. No puedo creer eso. Muy bien.